Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, yung PMP at MBI, pareho pong nabokya. O bakit po sila nabokya? Mamaya sasabihin natin sa inyo, no? At ganun din po, ito na naman yung si Pangulong Marcos, pinipilit na siya po ay imbestigahan din daw po dito sa flood control scam. Kasi daw po, siya po ay idinawit ng isang inchik, no? Yung isang inchik na takot umuwi ng Pilipinas. Alright, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, unahin natin ang PMP at itong NBI na pareho pong nabukya sa paghuli o sa pagsuserve ng mga warrant of arrest dito po sa kinasuhan o nilabasan na ng ombudsman ng warrant of arrest o ng Sandigan Bayan, mga kababayan. Ang bilis ng Sandigan Bayan maglabas ng warrant of arrest, mga kababayan, no? Biruin nyo si Saldico saka yung 17 na mga kasangkot, no? Diyan po sa flood control scam. Una, ang PMP pumunta po sa kanyang kondo diyan sa Bonifacio Global sa Taguig. Wala po, bokya po, bokya. Hindi nila ma-serve kasi wala naman talaga diyan si Elizaldico. Nasaan ba si Elizaldico? Ayon po sa DILG sa kanilang intel, si Saldico ay nasa Japan. Akala ko ba bawal mag-travel dahil sa medical condition, di ba? Mukhang isa rin tong lawyer ni Saldico nagsisinungaling. Ang sabi nila bawal daw po kasi mag-travel si Saldico dahil in-advise ng doktor makakasama sa kanyang physical condition. Ngayon nasa Japan? Kung galing siya ng Spain to Japan, ang habang travel niyan, mga kababayan. So 4 hours away na lang yan sa Pilipinas, no? So wala po, bokya po ang PMP. However, yan, hindi po yan kabakti-batikos, no? Hindi po masama yan, no? Hindi po yung sasabihin na wala palang kwenta tong PMP, no? Katangahan lang yan, tulad ng sinasabi nung isang congressman dyan na meow-meow lang ng meow-meow sa kongreso. Sinabihang tanga ang mga PMP dahil alam naman nilang wala dun sa bahay niya si Saldico o sa kondo niya, nagpumilit pa rin pumunta, no? Tanga-tanga yun hindi niya alam ang proseso no? Yun po ay ang tamang proseso whether wala o nandoon yung seserban ng warrant, kasi po yun po ang sinasabi ng korte. Puntahan ninyo whether nandoon o wala, iserve ang warrant. Kung nandoon, hulihin, iharap sa amin. Kung wala, at least bumalik kayo sa amin, ibalik nyo yung warrant, ipalam sa korte, wala po yung hinuhuli. Alam ng korte, ano gagawin ng korte? Next process, magsuserve na yan ng mga next move nila na wanted ka na kasi hindi ka nakita. Ibig sabihin tumatakbo ka na sa batas o bibigyan ka na ng lookout bulletin. I-inform na lahat ng kapulisan, i-inform na ang mga otoridad tulad ng Bureau of Immigration, i-inform na ang Department of Justice na ikaw ay isa ng takas. Ngayon, pwede ka na rin labasan ng Interpol kung ikaw ay nasa labas ng bansa. Yun po yun. Hindi po natatapos doon sa pagsuserve ng warrant doon sa isang inaaresto. Kaya yung nagsabing tanga-tanga ang PMP ay siya ang tanga. Dahil hindi niya alam. Naturingang mambabatas, yung pala walang alam sa proseso ng batas. Biruin mo, no? Mambabatas ka pero wala ka palang alam. So wala po yan. Bokya po sila. Hindi po natin tinutuya ang PMP o ang NBI, mga kababayan. Sinasabihan lang nating na bokya. Talaga naman bokya, walang nahuli. Sino pa yung walang nahuli? Yung MBI, yung 13 doon sa 17, hindi rin po nila nakita. Wala po silang nakita na dapat haluhin dahil yung pinuntahan nila, sabi nung mga nakatira doon sa known address nung mga inaaresto,
ay ilang buwan na pong din nagpapakita yan eh. Dito hindi na po namin makita. So ibig sabihin, karamihan sa kanila nagsitakas. Ha? Kasi unang-una, wala pa yung warrant of arrest, wala pang kaso. So natunugan na nila, paano sila i-hold, paano sila ikukulong, paano sila pipigilan sa mga ports. Eh wala namang hold departure, walang warrant of arrest. Kailan nung lumabas yung warrant of arrest? Eto lang po. So therefore, nung pinoproseso yung kaso nila sa korte, natunugan nila, takas na tayo. No? Nagsipagtago na, nagpulusan na. Kaya mahihirapan po dyan ng gobyerno. Tulad nung kay Saldico. Ang balita nga po, iyan po ay may golden passport daw, di umano na galing sa bansang Portugal. Di umano yun. Yun yung chismis-chismis. Kaya mahirapan yan. No? Mahirapan tayong ma-extradite yan kasi wala po tayong extradition sa Portugal. Ang maaari lang dyan, baka Interpol. No? Hulihin siya ng Interpol kung papayag ang Portugal. Kasi, ikaw ba naman, may golden passport ka, oh? Kung yung pasaporte mo, ikaw ay malaking businessman doon, nagdadala ka ng negosyo, ekonomiya sa Portugal, ibibigay ka ba nila? O, di po ba? Ayun ang tanong doon. O yung 13 na nabokya ang MBI, malamang yan. Mahuhuli din at mahuhuli ang mga yan. Pagaganahin ang Interpol, ang intelligence ng MBI. Ha? Yeah. Okay? So nakikita natin yung bata sa likod na. Sa parkingan lang po kami. Okay? So now, punta naman tayo dito kay Pangulong Marcos. Meron na namang isang tao na nagsasabing dapat maimbestigahan din daw po si Pangulong Marcos kasi binanggit daw po siya ni Elizalde. Yan pong walang iba na nagsasabi dyan ay itong pinsan o pamangkin ito ni Bam Aquino, mga kababayan. Itong last name nito si Kiko Aquino D. Isa po itong Aquino. Sinasabi niya dapat kung ano maimbestigahan din ng Pangulong Marcos dahil ito po ay nabanggit ni Elizalde. Ano iimbestiga mo? Sabi naman niya, unang-una hindi naman po na notaryo o napanumpa yung salaysay. Hindi naman pala, bakit ka pa magsasabing imbestigahan ng Pangulong Marcos? Di po ba? Alam mo naman pala na hindi naman napanumpa, no? Yung sinabi ni Elizalde sa video. Bakit mo pa sasabihin ganun? Di po ba? Pangalawa, walang merit yun. Kasi hindi mo alam kung anong ebidensyang ipipresenta niya. Walang ebidensya. Bakit nyo kailangang imbestigahan ng Pangulo? O di ba? Ang tanging layunin lang siluhin ng Pangulo, ginawan ng kwento, kakagatin, hanggang sa sabi na lang ng tao ay guilty yan. Nasaan yung factual evidence? Di ba? Yun ang mahirap sa atin naniniwala na kayo sa mga chismis, nga kwento-kwento Paano kung gusto lang mandamay ng tao o di na nasira nyo yung buhay ng dinamay? Kailangan para mag-stick kung ano man may kamalian ng Pangulo, ipalabasin nyo si Elizalde pauwi ng Pilipinas at panumpaan niya yan at maglabas siya ng mga ebidensya laban sa Pangulong Marcos. Hindi yung binanggit lang. Di ba? Parang parang rin si Speaker Martin. Binanggit din doon sa mga hearing sa TRICOM at saka sa Blue Ribbon Committee ng Senado, pero ginamit pa rin ng DPWH-ICI. Sinabi lang na sangkot. Ang tanong doon, sabi nga ni Rimulya, mga kababayan, kailangan panumpaan ulit nung mga witness yung pagdawit kay Martin Romualdez. Otherwise, hindi magi-stick yung kasong plunder. Ganun din kay Pangulo. Nasaan yung ebidensya? Nanumpa ba si Elizalde? Ikaw na rin nagsabi, Kiko Aquino D. Kailangan manumpa siya. Wala po Gusto lang talaga nilang siluhin ang Pangulong Marcos, pabagsakin, mag-resign, para iupo nila yung gusto nilang iupo. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.